Bago pa tayo magsimula dito po sa ating reaction video, uminom po muna kayo ng inyong mga maintenance sa high blood. Dahil tiyak po na kayo po ay aatakihin ng mataas na presyon dito po sa ating gagawin ng reaction video. Senator Marcoleta, nagpahayag na ipamigay na lang daw po natin ang Kalayaan Island Group dahil hindi daw po yun sakop ng ating EEC. Bago po tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Hindi katanggap-tanggap para sa isang maritime law expert ang isang pahayag na isuko ang Kalayaan Island Group tungkol sa usapin ng tamang saklaw ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term RCs, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Ito ang inihayag ni Philippine Navy Captain Jess Pilar bilang kinatawan ng 35 bagong promote na opisyal ng Armed Forces of the Philippines nang sila ay humarap sa Commission on Appointments noong Miyerkules. Pero rito ay muling tinalakay ni Senador Rodante Marcoleta ang pagkakaroon ng tamang saklaw ng West Philippine Sea. Ilan-anya kasi sa mga okupadong features sa Kalayaan Island Group ay labas na sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, gaya ng Pag-asa Island na nag-iisang may sibilyang populasyon sa West Philippine Sea. Dito po natin na pagtatanto na kulang po sa research ang research team ni Senator Marcoleta. Hindi po talaga sakop ng ating EEC ang Kalayaan Island Group at ang Pag-asa Island dahil hindi po yan dagat. Yan po ay island. Sovereignty po yan. No? Ibig sabihin lang po yan na meron po tayong pamayanan doon at ang nag-establish po niyan ay si Apo Lakay, no? Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No? At sovereignty dahil talaga po may pamayanan po tayo dyan, kaya atin po yung lokasyon na yan, yung Pag-asa Island, pati po yung Kalayaan Island Group. Kaya po hindi po talaga yan sakop ng ating EEC dahil hindi po yan sakop ng UNCLOS dahil hindi po karagatan o hindi po dagat ang Kalayaan Island Group. Kaya nga po island di ba? Ito po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way beyond our EEC. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Well, kung talagang aabot sa ganong sitwasyon, ay talaga pong makikipagpatayan kami, Senator Marcoleta, dahil atin po yan. Kung nagkandaleche-leche po at talaga pong may eksenang ganon, o talagang mapapasabak na po talaga tayo, ay sasabak po talaga tayo. Dahil atin po yan, yung Pag-asa Island at yung Kalayaan Island Group. At ang buong EEC po natin at ang West Philippine Sea, atin po yan. No? Ganun po dapat, Pilipino kasi tayo eh. Dapat ipaglaban natin yung ating teritoryo, ang ating bayan. Real talk po yan. No? Kaya hindi po madadaig ng kaduwagan ang sitwasyon na to. No? Hindi po madadaan to sa sindak, hindi po madadaan to sa paawa. Kailangan po natin ipaglaban ang ating EEC at ang ating teritoryo, mapa-EEC man yan o sovereignty, lalo na po dyan sa Pag-asa Island. For something that is not even within our EEC. Kaya ang suhestyon ni Marcoleta, Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ha! Ayan na po, sinasabi ko sa inyo, nakainom na po ba kayo ng gamot nyo sa high blood? Ipamigay na lang daw po ang KIG. Di ba? Ang Kalayaan Island Group o yung kasama po doon yung Pag-asa Island. Papayag po ba kayo na ipamigay na lang daw po natin ang Pag-asa Island o ang Kalayaan Island Group? Di ba po, sobrang sakit po marinig yan. Atin po yan eh. Bakit natin ipamimigay? Di ba? Kaya ngayon po, hindi po masisisi nito ni Senator Marcoleta kung marami po talaga ang nagagalit sa kanya. Siya po talaga yung pinaka maraming galit ngayon, itong si Senator Marcoleta, dahil po sa mga gatong suggestion niya at sa mga kanyang statement patungkol po dito sa ating EEC.
Lalo po ngayon, ito nung statement yun na to na sinasabi niya na hindi daw sakop ng ating EEC, ang KIG o ang Kalayaan Island Group, hindi naman po talaga. Hindi talaga. Dahil hindi nga po yan sakop ng ating EEC dahil hindi po yan dagat. Ang EEC po ay dagat. Nakapaloob po dyan ang UNCLOS. Ang ating sovereignty dyan po sa Pag-asa Island ay island po yan, hindi po yan dagat. Hindi po sakop ng UNCLOS ang Pag-asa Island o ang KIG. Kaya para sa akin po talaga, no, napakasakit po marinig na to na meron tayong kapwa Pilipino na nasa posisyon na nagsasabi ng ganito na ipamigay na lang daw po natin ang ating teritoryo, no, yung KIG o yung Kalayaan Island Group. Diretso po natin to. Then, mako-coordinate na natin lahat. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Nakalabas naman na ang West Philippine Sea, di ba? Nasa Google Map na nga ang West Philippine Sea. At hindi po talaga kailangan ng mapa para lang mapatunayan natin na atin po ang ating EEZ. Di ba po? Kasi po ang IHO, hindi po yun nire-recognize para patunay ang mapa o yung IHO. Pag-aari natin yung isang EEZ na yun. Hindi po yun. Ang batayan po para malaman na ang isang EEZ ay pagmamay-ari ng isang bansa, ang UNCLOS. Sa UNCLOS po sila dapat humingi ng impormasyon para malaman kung totoo na talagang pagmamay-ari ng isang bansa ang isang EEZ. Sa UNCLOS po yun nakabatay. Kaya para sa akin po, sobrang sakit po marinig talaga nito na talagang mayroon po tayong kababayan o mga kababayan na talaga pong taliwas po ang opinyon. At tila ipinamimigay, legit na ipinamimigay na po ang ating mga teritoryo. No, na talaga pong, kumbaga masasabi po nating atin talaga yan. Hindi po basta-basta na tulad ng ginagawa ng China na nagtatayo lang sila ng artificial island. Na legit na kumbaga parang nang squat lang sila. Sa atin po, black and white, meron po tayong legit papers. Nire-recognize ng international law at ng UNCLOS. Kaya, ang sakit marinig na ipamimigay daw natin ang isa sa ating teritoryo dyan sa Kalayaan Island Group. Doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. May naging tugon naman dito si Senate President Pro Tempore Ping Lacson base sa kasaysayan. Yung Spratlys Island, di ba si Tomas Cloma yung naka-discover nito? Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late President Yes. Marcos Sr., by way of a presidential decree. Parang okay na yung takbo ng history. Nagpatibay ng pag-aari natin dyan sa Kalayaan Island Group o sa Pag-asa Island ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., si Apo Lakay. Tapos ngayon, ang lumalaban, ngayon dito po sa mapanakop na China, na hindi nga raw ibibigay ang ating kahit even square inch ng ating teritoryo o ng ating EEZ, ay ang kanyang anak, Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Dito po natin napapatunayan na ang mga Marcos ay talaga pong pro-Pilipino at pro-Philippines dahil sila po ngayon ang talagang nakikipaglaban para hindi po basta makuha ng mapanakop na bansa ang ating mga EEZ at ang ating mga teritoryo. Nasa history na po yan. Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late Yes. President Marcos Sr., by way of a presidential decree. Mhm. Itinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. No? Although, ang nag-govern pa rin yung international law. Yes. May karagdagang Ito po yung sa akin, di ba? Kung iisipin nyo. Tapos ito si Senator Pampilo Lacson, alam niya. Ibig sabihin po niya, research lang. Kasi meron na po tayong internet eh. Kahit kayo po, pwede po kayo mag-research eh. Kung talagang gusto nyo mag-deep dive, no? Yung deep dive yung gusto nyo, laliman pa yung kaalaman nyo sa mga nangyayari po dyan sa ating EEZ, dyan sa West Philippine Sea at sa iba pa po nating teritoryo. Diba? Kaya ito pong research team o yung team mismo po ni Senator Marcoleta ay hindi po nagre-research ng malalim o ng mabuti. No? Kaya hindi natin ngayon talaga masisisi ang mga taong bayan na talagang maghimutok at magalit dito kay Senator Marcoleta. Dahil unang-una nagbitaw talaga siya ng gantong statement, no? Na ipamigay na lang ang ating teritoryo. Yang Kalayaan Island Group. Di ba po? Talagang sinabi niya ipamigay na lang. Diba? Ganun po yung kanyang question, no? Na parang sinabi niya pa, yan ba tayo makikipagpatayan ng dahil dyan sa hindi naman nasakop ng ating EEZ, yung Kalayaan Island Group? Ipamigay na lang natin yan.
Parang sinasabi talaga niya na hindi naman atin yan, hindi naman sakop ng EEC natin, hindi pamigay na lang natin yan para walang problema. 'Di ba? Kaya talaga ng mga taong bayan ay magagalit talaga dito kay Senator Marcoleta. Ngayon po, pakinggan po natin ang pahayag dito sa issue po na to ni Attorney J. Batong Bakal na isa pong maritime expert, no? Pakinggan po natin to. Hi, good morning po sa inyo, sa lahat po nakikinig. Gatong baga. Tama bang premise yung wala si EEC natin, so ipamigay na lang natin, i-give up na lang natin, referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J? Well, una po, no, hindi po totoo yan na wala tayong EEC. No? Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ini-establish nga yung ating exclusive economic zone. Di ba parehas sila ng statement ni kanina, no, ni Senator Lacson na si Pangulong Apulacay Ferdinand Marcos Sr. ang nag-establish talaga, di ba, ng ating EEC, no? Dahil po talaga nakikita natin dito na talaga po yung mga Marcos talaga, sila po talaga yung lumalaban para sa ating bayan. Sila yung nag-establish, kumbaga pro-Philippines. Di ba? Ang ganda po ng ganun, na yung leader natin ay inilalaban ng ating soberanya. Di ba? Diretso po natin to. So 1978 yan. Noong 1987, doon po sa ating constitution, inulit po, nandun po, no, ang ating EEC. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, ng pamahalaan, na pangalagaan itong ating EEC, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, tinutukoy ang EEZ bilang location nga ng ating mga likas yaman dagat, no? Whether it is fisheries o kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Kaya ito pong RA 12064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, Opo. Actually pinapatupad din, pinagpapatuloy. Bale, itong matagal ng existing ating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila kasi sinungaling at kabaliktaran po yun, no? Na wala pa Kasinungalingan at kabaliktaran ang mga pinagsasabi nila. 'Di ba? Parang may galit na, no? May inis na yung pagsasalita dito ni Atty. J. Batong Bakal. Tandaan niyo, ang director ng UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, si Atty. J. Batong Bakal. Parehas po silang attorney o abogado ni Senator Marcoleta. Pero nakikita po natin dito na itong si Atty. J. Batong Bakal talaga pong napakalalim po ng kaalaman dito po sa ating EEC o dyan po sa ating mga teritoryo na hindi rin sakop ng ating EEC. Diba? Binitawan na po tayo ng matinding history. Diba? Na ang pinag-ugatan pa noong 1970s pa na si Apulacay ang kumbaga nag-establish, diba? Para talagang meron tayong pangahawakan sa ating EEC. At hanggang ngayon po ay sinusunod po ang batas na yun. At ngayon po, saklaw na nga po tayo ng international, no? Dahil pagkakaalam ko, nauna pa po yun, no? Yung in-establish na yun ni Apulacay kaysa sa UNCLOS. Kasi po, kailan lang po yung UNCLOS eh. tayong EEZ. No? Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Kalayaan Islands doon sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige Yes. nga, paki-explain nga po yung Attorney Batong Bakal. Kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi raw po sakop ng ating exclusive economic zone ang Kalayaan Island Isla Group. po yan. Lupa yan. No? Iba po yan sa dagat. Di ba? Lupa yan. Iba yan sa dagat. Di ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Matinding explanation po yan ng expert na to ni si Atty. J. Batong Bakal. Di ba? Ang EEC, yan po ay dagat. Di ba? Sakop po yan ng UNCLOS. Ang ating Pag-asa Island at ang Kalayaan Island Group, yan po ay sovereignty. Di ba? Hindi po yan sakop ng UNCLOS. Ang batas mo ni Iral para sa lupa at para sa dagat. Okay. So, yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong naging basihan yung EEZ para maging claim natin ang Kalayaan Island Group. No? Grabe nung natatawa siya. Kasi, kumbaga, may word nga siya sa English, di ba, yung nakarang reaction natin. Kumbaga sa Tagalog, nagtatanga-tangahan. Parang ganun yung dating na sinasabi niya. Na which is, alam naman ko talaga na ganun yun, pero nagtatanga-tangahan. Parang ganun po yung dating. At syempre, yun na nga po, dahil nga po sa nangyayaring to, talaga pong mas lalong dumadami ang nagagalit kay Senator Marcoleta.
No, ito po tayo po nagbibigay lang po ng opinion natin bilang isang ordinaryong mamamayan, no. Dahil ganoon naman po talaga. Wala po siyang dapat ibang sisihin sa nangyayari po na to na panghihit sa kanya, no, sa mga haters niya ngayon, lalo dumami. Ang sarili niya rin po dahil siya po yung nagpahayag dun eh. Hindi naman po natin alam kung babawiin niya yung sinabi niya na yon, na ipamigay na nga lang daw ang ating teritoryo diyan sa Kalayaan Island Group, no? Na para sa akin po sobrang sakit pong marinig noon. 'Di ba na official pa po natin sa gobyerno yung nagsalita ng gano'n na ipamigay ang ating teritoryo, no, diyan sa Kalayaan Island Group o diyan sa Pag-asa Island. Yung Kalayaan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Tama. So hiwalay hiwalay ang basihan yan doon sa ating exclusive economic zone. Yes. So hindi tama. Anong pananaw po niyo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ipamigay na lang daw po natin para mapadali ang usapin. Ano tong klaseng posisyon yun, no? Una, kinalala na meron tayong exclusive economic zone. Yes. Hindi lang sa domestic law, no, yung batas ng Pilipinas, kundi sa international law din, ayon sa UNCLOS. No? 'Di ba? International law na 'yan, 'di ba? Talaga pong legit na pagmamay-ari natin 'yan, yung EEZ natin. At syempre, yung sovereignty natin, yung Pag-asa Island, yung Kalayaan Island Group. 'Di ba? Bakit ipamimigay? Anong magiging resulta kung ipamimigay natin ang Kalayaan Island Group? 'Di ba? Parang naman tayong bata noon na binuli ng isang siga na, oy, akin na yung candy mo. Ganun, na parang ganun. Oh, sige, bigay ko na sa'yo. Parang ganun lang ba? Diba? Kumbaga, ang dami na po nating pamayanan dyan. Correct me if I'm wrong, 500 mahigit na po yata ang tao dyan. O 300 plus. Ang pamayanan natin dyan sa Pag-asa Island. At talaga pong mayaman po ang Pag-asa Island at siya pong Kalayaan Island Group sa mga isda. Kumbaga dyan po, marami po talaga nahuhuli mga isda yung ating mga kababayan. Diba? Kahit nga po yung nasa ibang lugar, dumadayo po dyan sa Pag-asa Island para namang isda dahil po sobrang kaganda po ng huling isda po dyan sa Pag-asa Island. Tapos ipamimigay lang natin na ang nagsasabi po ay isa po nating halal na senador sa ating bansa na binoto natin. Di ba? Parang hindi man lang tayo maipaglaban, no, ang ating teritoryo ng ating sitting senator. No? Opinion ko lang po to. No? Alam ko po na dumadami na po talaga ang haters ni Senator Marcoleta, pero talaga pong dadamit pa lalo yan dahil nga po sa binitawan ng statement yan na to, na ipamigay na nga lang po talaga ang ating teritoryo. Nakakalungkot po yun. Dahil nauna nga yung establishment ng EEZ natin under PD 5096 noong 1978, nauna pa nga yan dun sa UNCLOS na noong 1982 lang binuksan. O, di ba? Yung kasasabi ko lang kanina, nauna pa po ang pag-establish natin ng ating EEZ at ng ating sovereignty. Diba? Kaysa sa UNCLOS kasi 1980s nga daw o 1983 na-establish ang UNCLOS. Ibig sabihin lang po noon, talaga pong matibay na po. Napagtibay na po ni Apo Lakay ni President Ferdinand Marcos Sr. ang ating EEZ at ang ating sovereignty dyan sa Kalayaan Island Groups at sa lahat po ng ating EEZ. Diba? Siya po ang nag-establish talaga niyan, si Apo Lakay. At nagkabisa noong 1994. So, kumbaga, nilabas na nga natin sa domestic law tapos ni-recognize na sa international law. Yes. At tapos, na-vindicate pa yan noong 2016 South Chinese Arbitration, no? Kinilala yan. Kumbaga lahat ng matibay, no, napakatibay na established ni Ferdinand Marcos Sr., ni-recognize ng international law, ni-recognize ng UNCLOS, tapos inaward pa sa atin noong 2016 ng Arbitral Tribunal. Di ba? Ano pa ba ang kailangan natin na proof na atin yan, di ba? Samantalang ang 9-dash line o 10-dash line ng China, yun po ang legit na hearsay na wala pong basbas ng kahit anong international law o kahit ng UNCLOS. Member din po ang China ng UNCLOS pero hindi nila nire-respeto, no, ang desisyon ng UNCLOS na atin ang EEZ na yan na 200 nautical miles sa buong palibot ng ating bansa. Diba? Dahil talagang ipinipilit ng China yung kanilang 9 to 10 dash line. Kaya nga po tayo hinaharap sa ating sariling EEZ. Isang international tribunal. So, kinilala na nga at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan, di ba? Tama, isa pong malaking kahibangan yun, no? Narinig yung sinabi niya. Kumbaga, na-recognize tayo ng lahat Establish, 1970s, noong 1980s, na in-establish ng UNCLOS, ni-recognize tayo ng UNCLOS, diba, ng international law, inaward pa sa atin ng Arbitral Tribunal, tapos ipamimigay
Isang malaking kahibangan po talaga yung sabi dito ni Atty. J. Batumbakal. Di ba? Nakikita natin yung ano no, yung galit na siya na naiinis sa sinabi ni Senator Marcoleta. At hindi lang naman ang Pilipinas ang kumilala dyan. Marami din Tama. bansa, kaya nga tumutulong sila sa atin. Nagbibigay ng mga assistance and security assistance. Mhm. Kaya nga nagdadatingan na lahat-lahat, mula US hanggang Japan hanggang Europa, no, nag-offer ng assistance sa ating Coast Guard at Navy. Kasi nga kinikilala nila na meron tayong karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Yun yung po, matagal ko na pong sinasabi sa inyo, di ba? Hindi tayo susuportahan at tutulungan ng mga malalaking bansa na yan na ating mga kaalyado kung hindi po tayo ang digital nagmamay-ari ng ating EEC. Ano bang paki nila doon? Di ba? Wala naman tayong sapat na katibayan, di ba? Kung talagang hindi atin yan. Pero alam po nila di ba? Na binaback-upan tayo ng UNCLOS. Inaward pa sa atin ng Arbitral Tribunal noong 2016. Tapos na-establish pa nga po pala ni Apple Lacayan noon pang 70s. Kaya po talaga, sinusuportahan tayo ng ating mga kaalyadong malalakas sa bansa. Di ba talaga pong sinusuplayan tayo ng lahat ng isinusupply sa atin, pinapalakas ang ating sandatahang lakas, may military drill tayo dyan sa ating EEZ, di ba kasama natin yung Japan, South Korea, Amerika, di ba talaga pong andyan sila lahat, di ba sumusuporta sa Pilipinas. Dahil alam nila na tayo ang hinaharas ng China at tayo ang tunay na nagmamay-ari ng ating EEZ. Di ba? Tapos ipapamigay mo, di ba? Kahibangan talaga yon. Okay. Tayo umaasa, Weng, na babawi. Kumbaga, nakaka-disappoint talaga, no? Nakaka-disappoint talaga yung sinabi na yun ni Senator Marcoleta na ipamigay na lang daw. Sa ating exclusive economic zone. Tapos ipapamigay mo, di ba? Kahibangan talaga yon. Okay. Tayo umaasa, Weng, na babawiin ni Senator Marcoleta yung kanyang posisyon. Pero Well, kung bawiin man niya yung kanyang sinabi niya na yun na ipamigay daw ang ating teritoryo dyan sa Kalayaan Island Group ay the damage has been done. Nasabi niya na dapat hindi niya pala sinabi kung talagang may concern siya sa sariling atin o sa sarili po nating EEC o sa sarili nating teritoryo dahil Pilipino nga siya. Pero sinabi niya na po talaga Yun na po yung sinabi niya. Na ipamigay na lang daw ang ating teritoryo dyan sa Pag-asa Island. The damage has been done. siguro para magkaroon ng larawan ng ating mga kababayan, ano ba kung ipamigay nga natin 'yan? Ano ba ang mawawala sa atin? Ano ba merong mga likas na yaman diyan sa Kalayaan Island Group, Attorney Batumbakal? Maraming mawawala sa atin. Well, una po ang mawawala sa atin, siyempre, pangisdaan. Dahil yun yung pinakamahalaga sa exclusive economic zone. No? Tama. At yan, sa ngayon, inaagaw na nga ng China dahil pinapadagsa niya yung kanyang mga fishing fleet hanggang dito sa malapit sa ating baybayin sa Pangasinan at Zambales. No? Tapos, pangalawa, yung mahalaga din yung petrolyo. No? Sa ilalim po yan ng EEZ, doon sa tinatawag nating continental shelf, yan po, ayon sa batas, lahat po ng petrolyo na matatagpuan sa loob ng ating 200 nautical miles ay para sa atin. Yes. So, i-give up mo yan. No? Tapos, kung may... Nakita niyo yung risk, 'di ba? Yung risk, 'di ba? Yung pag pinamigay. Kumbaga magdo-domino effect na 'yan Lahat maapektuhan na. Yung mga source natin ng mga isda, yung pangisdaan, 'di ba? Yung freedom of navigation natin, kailangan na natin magpaalam sa China bago tayo dumaan diyan. Yung mga natural gas nga natin, makukuha rin nila 'yan kasi unti-unti na 'yan, domino effect po 'yan. Hindi lang po basta-basta 'yan. Hindi lang po 'yan parang nagbigay ka ng isang bagay na, yan, sa'yo na yan. Yun lang yung makukuha niya. Hindi Kapag may nakuha ang China na isang island sa atin o isang EEC natin, domino effect na yan. Lahat na po yan. Dahil iisipin ng China, nakuha natin to, binigay sa atin. Ang kinin na rin natin to, hindi papalagyan. Ganun po yun Kaya maling-mali na ipamigay natin ang ating teritoryo dyan sa Kalayaan Island Group. Pang mineral resources, no? At alam natin na yung mga tinatawag na rare earth ay natatagpuan yan sa ilalim ng dagat. Yan po ay ngayon actually very much in demand yan kasi kailangan yan para dito sa mga digital and electronic technologies. Tama. Yan, i-give up din natin yan kung sakaling isusurrender natin ng exclusive economic zone. Tapos yung po natin, yung alam nyo ba yung internet natin? Diyan din po sa dagat yan, nakakonekta. Yung mga kable niyan, yung mga basta ganun po, yung internet po natin, yung wifi, dyan po sa dagat.
Kaya po talagang malaki po ang mawawala sa Pilipinas. Kapag po nakuha po yan, kahit isa po dyan na sa ating EEC o sa teritoryo natin. No, tapos yung paggamit ng tubig mismo, yung ating kalakalan, yung maritime trade natin, halos Yes. lahat nagdadaan dyan sa Tama. exclusive economic zone. Mhm. So yung control doon sa maritime trade, i-give up din natin kung ganon. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, di ba, na kailangan natin magpaalam sa China. Di ba? Paano na yung kalakalan natin? Nakadadaan natin dyan kung sakaling sa China na yan, di ba? Kailangan pa natin magpaalam sa China para lang makapag-trade tayo dyan. Yung kalakalan natin. Taga pong lahat po magkukulap sa atin. Kaya po kailangan po natin ipaglaban ang ating EEC at ang ating mga teritoryo dahil atin po yan eh. Di ba? Tayo po ang legit na nagmamay-ari. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na atin po yan. Wala tayong dapat ipamigay. Di ba? Legit po atin talaga yan. Nire-recognize ng UNCLOS. Inaward pa sa atin ng Arbitral Tribunal. Ang China ang walang karapatan dyan sa ating EEC. Tapos sasabihin ng isang senador natin na ipamigay lang ang isang marami nating teritoryo. Malaking kahibangan po talaga yon. Sabi nga po dito ni Atty. Jacob Batumbacal. At pangalawa, yung ding sa paliparan, no, sa pagdaan ng mga passenger aircraft. Mhm. Pag ginibap natin yan, di parang hostage na tayo. Tama. China, hindi tayo makakaraan, hindi man lang tayo makakaabot ng Asia nang hindi tayo hingi ng panihintulot na Di ba? Tama eh. Lahat po talaga apektado. Di ba? Yung kalakalan, yung pagdaan dyan lang sa dagat, saka sa airspace. Kasi po, tatawid ka eh. Mawarningan ngayon tayo ng China. O amin to, teritoryo namin to, lumayas kayo dyan, gaganunin tayo ng China. Di ba? Mawawala lahat ng kalayaan natin. Yan ba ang gusto nyo mga kababayan ko? Mag-comment ka sa baba. Kung anong nararamdaman mo dito po sa pinapaliwanag po ngayon ni Atty. J. Batumbacal. Kapag meron po tayong ibinigay na ating teritoryo EEC dyan sa ating teritoryo. maan doon sa West Philippine Sea at South China Sea. Mhm. Tapos kahit itong ginagamit natin ngayong digital technology, yung sa internet, yung access po natin sa internet ay dumadaan sa mga kable na nandyan sa West Philippine Sea dumadaan. Di ba po? Tama tayo, kasasabi ko lang, yung ating pong internet ay dyan din po dumadaan sa West Philippine Sea o sa ating EEZ. Paano na yon? Di ba, kailangan din natin magbayad sa China, kumbaga, para lang makagamit tayo ng internet. Dahil galing nga po dyan sa West Philippine Sea, dyan po nakadaan ng kable. Di ba, kumbaga, lahat po ay magiging pahirapan sa atin kapag meron po tayong isinukong EEZ natin o teritoryo. Di ba? Kaya ganyan po ang epekto. At pinapaliwanag po ng ating expert na to sa maritime law na si Atty. J. Batumbacal. 'Di ba? Ang pwedeng mga mangyari at pwedeng mawala sa atin kapag isinuko natin o pinamigay natin ang teritoryo natin diyan sa China. So lahat po ng gamit natin, ang banking, finance, trade, internet, electronics, everything nagdadaan diyan. So, Grabe. pag yan ay ginibap natin sa China, pumayag tayo na sa China yan, di parang pinahostage na rin natin sa Tama. China ang sarili natin, no? Ayun na po yung legit, no? Kapag nangyari po yan, ayan po yung legit na hawak na tayo sa leeg ng China o maging probinsya na tayo ng China. Lahat po ng transaksyon natin, lahat ng galaw natin, kailangan po nating ipagpaalam sa China. Tandaan nyo, komunistang bansa po sila. Hawak po nila lahat. Hawak din ng telebisyon, ang social media. Talaga pong bago i-air yan, yung i-air sa social media o i-air sa television o sa radyo, may go signal muna po dapat ng gobyerno nila kung payag ang gobyerno sa ipapalabas. Ganun po ang komunistang bansa, lalo na po in China. Kaya nga po wala pong kalayaan ng kanilang mga mamamayan na basta lang magpahayag na kanilang saloobin sa kanilang gobyerno. Kahit po hirap na po ang mga mamamayan ng China, hindi po sila basta-basta tulad natin na meron pong kalayaan tayo na ihayag ang ating saloobin sa nangyayari sa ating mga government official. Tulad po ngayon, no, na meron pong issue ngayon dito po kay Senator Marcoleta, nakakapagpahayag po tayo ng saloobin natin bilang taxpayers at bilang mga ordinaryong mamamayan. Dahil tandaan nyo po, tayo po ang nagpapasahod sa ating mga government official dahil po sa taxes po natin. So, kaya meron po tayong karapatan na umalma at pagbigay ng ating opinion, ng ating suggestion sa nangyayari po sa ating EEC at sa ating bansa. Dahil po tayo po ay mga taxpayers. Ganun po yun. Kasi kokontrolin nila lahat ng connection natin sa labas natin, no? Sa ang connection natin sa Asia, Southeast Asia, lahat dadaan dyan eh. Tama. So parang ginibap mo yung control ng sarili mong access sa kanila. Kaya hindi talaga ako makapayag dun sa idea na at yung sinasabi nila na
ibigay na lang natin para wala na lang gulo. Kahit kami po, no, Attorney Jay, hindi ka nag-iisa. Kahit kami mga ordinaryo mamamayan ay hindi po kami sang-ayon sa suwestyon ni Senator Marcoleta na ipamigay na lang daw po ang ating mga teritoryo dyan sa Kalayaan Island Group o dyan po sa Pag-asa Island. Malaking dagok po sa atin yon at hindi po dapat yun. Hindi po basta-basta yun na basta ipamimigay. Hindi po yan parang candy lang na ipamimigay natin sa China. Di ba po? Na-explain na nga po dito ni Atty. J. Batumbakal na talaga pong, kumbaga, sa overall, magkukulaps po ang Pilipinas kapag po nakuha po yan ng China. Ganun po yung suma total nun. Pero Atty. J, specifically dito po sa Kalayaan Island Group, mayaman po ba talaga ang karagatan sa ilalim nito? Yung pong paligid ng Kalayaan Island Group po ang pinakamahalaga dyan dahil matagal na nga, no, lalo na dun sa mga babaw na parte, dyan po nabubuhay ang mga pangisdaan dahil marami pong coral reef dyan sa buong Kalayaan Island Group. Kasama na yung sa Reed Bank, no, kasi maraming mabababaw na lugar. Napakayaman po ng pangisdaan dyan noon. Ngayon, inuubos po nung kabla. No? Kaya po yung ating mga mangisda sa Pangasinan, Zambales, sa Mindoro, diyan po sila napupunta para makakuha ng mga malalaki talagang at high value na species. Ngayon, hindi sila makapunta ron dahil hinaharang lagi sila nitong China. Di ba nakikita nyo kung gaano nagpapahirap ang China sa atin? Lalo na po sa mga ordinaryo nating mamamayang mangingisda. No? Sa ating mga mangingisda. Nandiyan lang po ang totoong kabuhayan po nila. Tapos hinahadlangan pa sila ng China. Hinaharang sila ng China. Winawater cannon sila ng China. Yung dapat huling isda dyan po sa Pag-asa Island, ang dapat ang nakikinabang ating mga kababayan dyan sa Pag-asa Island, ay kumbaga nakukuha pa ng China. Di ba? Sinusulot pa ng China. Inuubos pa ng China. Dapat po tayo po ang nakikinabang dyan, ang Pilipino. Di ba? Ganyan po katindi ang epekto ng ginagawang pambubuli sa atin ng China. Sa buong iisip po natin at sa mga iba pa po natin teritoryo. Pero may napapabalita bang petrolyo sa ilalim ng KIG? Yung po ang hinahanap pa natin sana, no? Meron na tayo natagpuan doon sa kumbaga upper northeast part, yung upper kung imagine niyo yung mapa, nasa upper right corner po 'yon. Nung Kalayaan Island Group area, nandun po ang Reed Bank. Yun po yung matagal na nating may na-discover tayong gas field na sana ipampapalit doon sa Malampaya. Pero tung 2010 ginawa na natin ng ng service contract pero hindi pa rin matuloy-tuloy dahil nga po sa interference ng China. 'Di ba? Ang laking hadlang ng China sa progreso ng Pilipinas. 'Di ba nakita nyo kung gaano sila ka malaking hadlang sa atin? Isipin nyo kung wala yung China diyan sa ating EEC o sa lahat ng ating teritoryo. Matindi na po ang progress ng Pilipinas. Yung nakaraan po, 'di ba? In-explain ko na sa inyo yan sa nakaraang reaction video natin na kung wala sila dyan, baka nga lahat po ng ating EEC ay baka na-drill na po natin yan, may na-discover na naman tayo ng mga natural gas, langis at deuterium. Uulad po ang ekonomiya ng Pilipinas, maaaring ang ibang bansa na lang po ang mag-aangkat sa atin ng sarili po nating natural gas, di ba? Yayaman po ang Pilipinas, di ba? Lalakas ang Pilipinas. Baka nga po hindi na po tayo maging third world country. Dahil po talagang nakikita po natin, ito pong ating EEC, napakayaman po yan sa natural na yaman, yung mga isda. At meron po tayong natural gas, langis at deuterium. $1 billion po ang makukuha natin dyan. Ito nga lang po sa Malampaya, di ba, is one. Di ba, yung natural gas. Malaking tulong na po yan sa atin. Di ba, kaya po in the near future, kapag po talaga na drill na po natin lahat yan at na-discover na meron nga po talaga yan, baka nga po yung mga Southeast Asian country ay sa atin na po kukuha ng natural gas at ng mga krudo o langis. Di ba? Malaking tulong po yan sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa mga saling lahi natin. Sila po talaga makikinabang yan. Yung mga anak-anak po natin, apu-apuhan natin. Sila yung talaga makikinabang din dyan. Kaya wala po tayong dapat ipamigay na kahit square inch na ating EEC o teritoryo. Kasi po atin po yan. Dapat ang nakikinabang yan ay ang Pilipino at ang Pilipinas. Tapos sasabihin po dito ang ating senador, ipamigay na lang po. Ay nako talaga. Nakaka-disappoint. Ngayon, yung last week ba yon, merong inanunsyo na natagpo ang isa pang gas field. Nandun po, mas malapit dun sa existing nating Malampaya gas field. That is between the area of the Kalayaan Island Group at saka Palawan. Pero dahil nga po doon, bali pangalawang major gas field na yon, kumbaga
napatunayan na maraming natural gas dyan sa area na yan. No? Mhm. So yun po yung basehan natin bakit nasasabi natin talagang yung area ng Calayan Island Group, lalo na sa pagitan niya at ng Palawan, yan po ang mayaman sa petrolyo. Tsaka Mhm. mahirap ibigay ang Kalayaan Island Group. Sabi nga ng mga bagets, Attorney Batong Bakal, isang kembot lang, Palawan na yun eh. Tama. Ayun, Opo, Napakalapit sa na eh. pampang natin nun eh. Wag pa. Saka alam naman na natin kung bakit talaga mainit yung China sa atin. Basta nilang, bakit nilang basang kunin yung ating EEZ. Kasi nga, yun nga, sa natural gas, alam nila yun eh. Kasi sila po yung may high-tech na gamit eh. Yung mga research vessel po nila yan, yung kunwari, mangingisda lang, yung na dumadaong dyan, na umiikot dyan sa ating EEZ. Malamang po yung ini-scan na po nila yung ilalim. At nakita po talaga rin nila na meron po tayong natural gas dyan lang sa deuterium. Kaya nga po, di ba, nung in-announce si Pangulong Bongbong Marcos na may na bagong discovery tayo na natural gas sa Malampaya is one. Triple, bigla ang mga Chinese vessel sa ating EEZ. Di ba? Particularly sa Bao de Masinloc. Di ba? Sa West Philippine Sea. Ganun po. Kumbaga na-alerto sila. Wow! May ganun pala ang Pilipinas. Di ba? Kaya nga po sinasabi rin po ngayon ng Amerika, di ba, na wag yung gagalawin yan. Nakabantay ang Amerika sa Pilipinas dahil dyan sa natural gas na na-discover. Alam po kasi nila ang galawan ng China. Di ba? Alam niyo naman po yan, di ba? Legit sa balita. Trumiple ang Chinese vessel dyan sa EEZ natin mula nung na-discover ang Malampaya East 1, yung natural gas natin. Kaya alam natin ang intensyon ng China. Wala natin dapat ibigay yan. Oo, talagang Attorney hindi. Jay. Talagang Ba yan? hindi pwede. Opo, hindi po talaga pwede kasi kung yung ibang bansa kinikilala na atin yan. Tama. Tapos i-give up mo dahil sa isang drawing actually, no? Dahil I-give up mo ng dahil sa isang drawing. Yun nga po yung sinasabi nila, diba? Yung dinidiin nila si Commodore J. Tarela. Ang dahil lang doon, ngayon, nandito na po tayo, na halos ipamigay na nga po ang ating teritoryo. Ang dahil lang po doon sa, nasaktan yung China doon sa caricature ng kanilang supreme leader na si Xi Jinping. Pero samantalang tayo po ay noon pa po sinasaktan literal ng China. No? May naputulan ng daliri, binutas ang ating mga rubber boat, binawater cannon tayo, binabangga-bangga tayo. Literal na tayo po ay sinasaktan, binubuli ng China. Tapos sila, nang dahil lang doon sa caricature, ay nagiinit ang kanilang puwet. At ngayon po, may isa tayong senador ang gustong ipamigay ang ating teritoryo ng dahil doon. yung nabanggit nyo kanina, meron nagsabi na meron na daw coordinates yung China. Ay wala rin eh. Yung kanilang 9-dash line, drawing lang yun. Wala po nun. Hindi po nire-recognize ang conclusion. Yun po talaga ang masasabi po nating hearsay. Hearsay lang po yung 9 to 10 dash line nila. Invento. Legit na invento lang yun ng China. Walang coordinates yun eh. May Sila lang ang Kung ano pong nag-drawing pinipilit nun niya, eh. dapat meron tayong coordinates. Oo. Alright. Sige. Attorney Jay, salamat ha. Thank you. Ayun lang po, no? Ay nako, napakahaba na po ng ating reaction video. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas sa ganitong reaction video. Anong komento mo sa sinabi po ni Senator Marcoleta na ipamigay na lang daw po natin ang ating teritoryo dyan sa Kalayaan Island Group? At ang rebuttals naman ni Attorney J. Batong Bakal dito po kay Senator Marcoleta. Ingat kayo lahat until next time. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.